Ayun na guys, fuck. Tanggal na naman yung fender liner natin, boy. Part 2 na naman. Oh my god. Brand new pa naman to guys, oh. Ay, napaka-hassle ng biyahe na to. What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik na naman tayo guys, syempre sa ating panibagong video. Nandito ako ngayon sa likod ng bahay namin, which is yung nasunog na part ng area. Update ko lang rin kayo guys, ano nang ginagawa dito. Pinipinturahan na yan guys. Yan, tatapusin muna to. Tapos, ito naman yung i-demolish muna tong buong side na to guys. Tapos saka sisimulan yan. So, andito pa rin yung calchapin natin na mugs. Tapos dito, N1, Sparco N1, may mga gulong tayo dyan. Kakabit natin tong Kumho tires soon. Gagawin natin ng review yan. Comment down below pala guys, mas maganda ba na ikabit natin tong SR mugs kesa sa setup natin ngayon? Hindi ko kasi sure, boy. Dumating niya yung araw kung saan pupunta tayo ngayon ng Tuguegarao, no? Bakit ba tayo pupunta ng Tuguegarao? Marami kasi nag-comment guys, no, na kapag nilolong drive test mo yung mga sasakyan mo, hindi naman siya challenging sa sasakyan mo eh. Kasi basically kahit anong sasakyan dyan, kahit dumaan, kasi dire-diretso lang naman yan eh, no? So ngayon, nakaisip ako ng isang lugar kung saan may agenda din tayo mamayang gabi, which is sa Tuguegarao. Dadalhin natin yung SR natin doon guys. To give you guys an idea, gaano kalayo ang Tuguegarao, 11-12 hours drive. Tapos around mga nasa 480-490 kilometers from dito sa QC. So, sobrang layo talaga. And ang masaklap doon is yung dadaanan natin na expressway is hanggang I think mga nasa around, siguro unahan lang onti ng Pampanga, tapos babayan-bayan na tayo. Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Isabela, and all. Dadaanan natin lahat ng bayan-bayan. So isasabak talaga natin yung SIR natin sa real test this time. Ang goal natin ngayon is makarating syempre ng Tuguegarao ng safe and sound, makabalik ng Manila, malaman natin kung ilan yung fuel consumption ng ating SIR kapag sa city driving naman. Kasi yung pag naglalaw yun tayo guys, long drive lang yun eh, dire-diretso lang. Ngayon, itong Tuguegarao, ibabiyahin natin na malayo yung ating SIR para if ever man na may masira is lumabas na. Malaman na natin agad kung anong sira kasi medyo hindi ako binibigyan ng problema ng SIR. So medyo kailangan nating isabak sa real test talaga, no? So dadalhin natin ng Tuguegarao. Layo nun, boy. Abangan nyo mamayang gabi kung ano mga mangyayari. Syempre full tank method muna tayo mamaya. And all, update ko lang kayo mamaya kung ano mangyayari. Let's go! Okay, so ngayon ay magpapagas muna tayo guys dahil nag-loosen ng ating gas gauge, no? Mamaya na tayo magre-reset guys after natin magpa-full tank. Papa-full tank muna tayo syempre para malaman natin kung ilan ang kilometers per liter nitong SIR natin. So mamaya, dahil ito ay medyo hindi to dire-diretso guys. Yung last time kasi tinesting natin, medyo ano siya guys, dire-diretso lang siya highway. Sabi ko nga, ito na yung pinakamalayong mapupuntahan ko as a person na to hindi lang to as a 90s car. Sanay naman tayo sa long drive, pero sanay tayo sa long drive na dire-diretso lang, yung walang likuan. Ito kasing Tuguegarao guys, hanggang sa may Clark lang ata o sa may Tarlac, tapos magbabayan-bayan na tayo. So medyo hindi ko alam medyo kabado ako dito, pero tatagusin natin to kasamang ating 90s Honda Civic. Papagas muna ako guys, pa full tank tayo, tara. Okay guys, dito na tayo, re-reset na natin to 0-0, tapos papagas muna tayo saglit. Tingnan natin nila nang kakargahin. Okay guys, 1.4 lang, 1.450, 25 liters ang ating ginagawa. Full tank na ulit. Game, simulan na ang biyahe. Malayo-layo to. Ito pa lang tayo actually ng EDSA, pero update ko na lang kayo mamaya guys kasi wala akong dalang charger at ayoko malobat. So update ko lang kayo from time to time kung nasa na tayo banda. Pero 000 full tank, titig natin ilan ang kilometers per liter nitong SIR kapag hindi highway. So tara, let's go! Okay guys, quick update lang. Tinakbo natin 201 kilometers na from QC and 201 na, and medyo di ko sure kung tama ba itong dinadaanan ko, pero bakit may parang ano to, may ano dito guys, may Takumi style. Oh fuck, di ko alam guys kung tama itong dinadaanan ko. Tingnan nyo yan, teka, di ko alam guys, siguro mga nasa 30 minutes na akong pag ganito.
Oh my god. Sana tama itong dinadaanan ko guys. Naka-Waze naman ako. Pero naalala ko kasi nung nagmotor ako papunta sa may Tuguegarao, though hindi ako umabot. Parang hindi ko never, alam ko hindi ko dinaanan to eh. Lugar to. Oh, kinakabahan, mahirap masiraan dito guys. Damn. Isipin mo masiraan ka dito. Walang kahit anong ilaw guys. Pag na-flatan ka dito, naku, yari talaga. Ano to? Okay lang to kung modelo kotse natin, pero 90 Civic na to. Dapat nagpapahinga lang tong kotse natin. Tagal na ito guys, promise na ang tarik. Dapat dito magaling ang driving skills. Woo! Okay guys, tatapusin ko muna tong ano na to, slalom na to. Tapos update ko kayo kung anong meron sa dulo na to. Tarik ko! Kutsa kanina pa ako pataas ng pataas guys. I'll be back, BRB. Okay guys, after isang oras ata and 234 kilometers. So ilan na? Mga nasa 30 plus kilometers. Susuko na ako guys. Isipin mo 30 kilometers na puro paliko-liko tol. Ang nakakatawa dito guys, sa kahit anong oras susuko ako. Kahit anong oras, ako lang mag-isa the whole time. Siguro meron siguro mga 3 times na naging dalawa kami, ganyan. Dalawa lang talaga eh. Meron 3 times na naging dalawa kami. Pero kasi inuunahan ko sila guys kasi natatakot ako dito eh. Ako lang mag-isa. Kanina kasi guys, sobrang patarik talaga, pataas. No? Ngayon naman sobrang pababa. Ngayon ang technique ko dito sa inyo, huwag kayo mag-neutral again. Ako naka third gear ako. Inaalalayan ko lang ng preno ko kapag may likuan. Kasi kapag naka-neutral kayo tapos preno lang kayo ng preno, delikado no. Siyempre bag-init yung preno nyo, maraming possible na mangyari. Pero kayo gawin nyo, ako ginagawa ko, naka-engine brake lang ako. Tapos halimbawa pag ganyan may likuan, saka ako pe-preno. Diba? Ito may likuan ganyan. Hop, preno. Yan, ganyan. Kalmado lang. Pero anyway, gusto ko lang share sa inyo guys, sana matapos na to. Hindi ko alam gaano pa haba. Tol, 30, 40 kilometers na tayo paligo-ligo. Ang masakit dito kasi guys, ang tagtag niya, hindi man siya matagtag, pero para sa kotse kasi natin na lowered, ang tagtag niya no. Medyo nasusuka na ako. Kanina pa kasi paikot-ikot dito guys, parang may isa kasing malaking bundok na umikot tayo nung pag ganun. Lalagay ko na lang sa maps dito sa gilid ano yung itsura niyan. Parang tama ba itong ginagawa pa natin guys? Buti na lang talaga mabait to si Barak. Hindi siya nasira, walang kung ano mang pumutok, nagulong, no? Yun kasi kinakatakot ko guys, kasi isipin mo ilang minuto na tayo nag-uusap, wala naman tayo nakikita ng ibang kotse. Tapos ang nakakatakot dun guys, ang dami ko nadaan ng landslide. Hindi ko na na-picturean dahil nakamount yung phone ko dito. Mahirap magbaklas, tanggal baklas no. So again, di ko pa alam gaano pa katagal to. Tapos yun na nga, nakakatakot, may parang dalawa akong landslide na nadaanan. Nakakatakot lang guys no? Kasi yung landslide hindi pa complete. Alam mo yung parang nalinis lang siya dahil dinaanan siya ng kotse, ganun. So buti na lang tayo, hindi natin naabutan yung malakas na ulan. Kasi kundi, baka hindi tayo nakatawid. Ayun, sumahid ako. Tapos ano mangyayari, babalik na naman tayo dun sa una. Hell no bro. Hindi ko alam kung galing bang Manila, ito lang ba yung tanging daan? Comment down below guys, kasi feel ko may ibang daan eh. Nagkamali lang ako ng pasok, hindi ko alam. Ay, may ibang tao, ayun. Huli natin. Ito may van no. Okay na may ibang tao guys, kasi para sa akin, ako hindi naman masyado malaki sa headlight ko, saktuan lang. Nakikita ko yung teka, baka masilaw si kuya. Nakikita ko yung kalsada before dumaan sa akin. So naghanap talaga ako ng kaso kasi minsan medyo bagal kasi sila. Kinakatakot ko guys, ayoko magstay ng matagal dun sa taas. Dahil medyo malala yung kondisyon dun. Basa-basa, puro putik. Tapos ang taas talaga, siguro mga nasa 15 minutes na pataas yung kalsada. Di lang 15 eh.
siguro mga nasa 40. So update ko na lang kayo pag natapos tong snake and ladders na to. Tapos tignan natin, sana may patag naman na. Okay guys, nandito na tayo sa isang lugar kung saan hindi ko alam. Anyway, meron na lang tayong 189 kilometers to go. Ang tinatakbo natin guys is nasa 291 kilometers na po. So ako, pakiramdam natin medyo hassle lang guys, no? Kasi laglag yung gulong natin sa isa sa mga bangin dito. Hassle, basta hassle sobra. Nag-jack pa ako, puzzle pa ng mga gulong. Dito na tayo ngayon, dire-diretso na lang to guys. Hindi ko alam anong lugar. So, nirarat-rat ko na to guys kasi aabutan na tayo ng umaga, no? At kaya tayo bumiyahe ng gabi, syempre kasi ayaw natin abutan ng traffic. So ayon sa Waze natin, nasa mga 7:30 daw tayo dadating doon. So titingnan natin guys anong mangyayari. Medyo pagod na rin ako guys, no? Kanina pa tayo nagda-drive, almost 8 hours na ata, or 8 hours na, no? So update ko lang kayo in a while. Medyo low energy na guys, pasensya na. Naantok na rin ako. Raratratin na natin to guys para matapos na. So update ko kayo in a while. Let's go! Ayun na guys, fuck, Monty, tanggal na naman yung fender liner natin, boy. Part 2 na naman. Oh my god. Shit. Ito na nga bang sinasabi sa hula, bes? Oh my god. Tangina. Ay nako. Ay nako. Brand new pa naman to guys, oh. Ay, napaka-hassle ng biyahe na to. May mekaniko pa tayo. Hindi man mekaniko to guys, ano lang, slight mekaniko. Baklas kabit lang tayo dito. Hassle, oh. Takte. Ay, nako. Teka, alisin ko muna to guys, wait lang. Tanggal na natin. Ay, sayang ang ating brand new fender. Gutay-gutay na naman, boy. Mucha lowered pa. Ay nako. Buti lang guys, may dala tayong tools. Woo! Napaka-hassle talaga ng biyaheng to. Nalaglagan na ng gulong. Mucha, natanggalan mo ng fender. Ay nako. Okay, biyahe na ulit. Bago natin ituloy ang ating video, gusto ko i-share sa inyo na ngayong 2024, favorite nating betting site which is ang 1xBet is new and improved na. Ano nga ba yung mga nagbago? Kung naalala nyo dati, gumagana sila via links lang. Pero ngayon kasi, meron na silang sariling app. Paano nga ba i-download yung app? Punta lang kayo sa pinakamalayong Play Store o App Store kung Android kayo or iPhone, tapos search nyo dyan 1xBet. Ano nga ba yung meron sa 1xBet guys, no? Tumataya din naman ako minsan sa mga NBA, sa PBA, ganyan. Pero kadalasan kasi dati, madalas na may nangyaring scam dahil links lang or mga tao lang yung nag-ooperate nung mismo betting site. Pero kasi dito sa 1xBet, automated and may sarili na siyang app. Di mo na kailangan antayin kung yung agent mo tulog pa ba or kailangan pa siya kontakin para makapag-check out ka ng napanalunan mo, di ba? So dito sa 1xBet, new and improved na dahil nga meron na silang sariling app. Di lang dyan nagtatapos syempre guys. Meron tayong $100 from 1xBet kapag ginamit mo yung ating voucher code na Rich Potato. So paano nga ba ilalagay yung Rich Potato? Pagka first login nyo guys or first user kayo, ngayon pala kayo maglalaro, lagyan nyo lang yung code natin na Rich Potato. Tapos automatically kakaroon ka na ng $100 sa una mong deposit. Tama na explanation, pasok tayo sa 1xBet app. Papakita ko sa inyo gaano kaganda to. Let's go! So syempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Syempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At syempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet. Wala namang masama sa pag nagtatry. Okay guys, good morning sa inyong lahat. Meron lang tayong mga nasa 94 ata, 96 kilometers to go. Umaga na at inaantok na talaga ako guys. Ang tinakbo natin is 388 kilometers na po. 388 na. So kakadaan lang natin guys dun sa arc ng Aurora. So I think nasa Aurora na tayo. Pag dinire-diretso natin to guys, malapit na tayo sa Tuguegarao. Sobrang layo boy.
Ay, sana merong ano guys, sana merong arc ng Tuguegarao City. Tapos magpe-picture tayo doon. Ilang oras na tayong bumabiyahe, parang nasa 8 hours na ata o 7 ba yun? Hours, 7.5 na ata, hindi ko alam, pero rat-ratin na natin to guys. Gusto ko nang matulog. Let's go. Okay, good morning ulit guys. Mga nasa 20 kilometers na lang tayo from Tuguegarao City. Share ko lang sa inyo yung tanawin dito guys. Actually itong road na to guys, kanina pa to dire-diretso, mga nasa 20 minutes na tong dire-diretso na to eh. Tapos yung bilis ko 80. Current tinatakbo natin 450 na, 450 kilometers. Grabe, layo no napuntahan natin ngayon oh. Tignan nyo yung scenery dito guys oh. Ayun oh. Bam! Oh, medyo malog nga lang guys. Ito siguro pagbaba dito mas maganda na. Tingnan. Wow! Ito yung scene guys kung ano yung parang kung saan tumilig si Mr. Bean. Diba parang ganito yung tsura nun. Ayun o, ganda dito boy. Damn, ganda rito guys. Alam mo guys, kahit pagod na ako, ang sakit na ng katawan ko, sakit na ng puwet ko, patay na yung utak ko. Nakakita ko ng ganito, ang ganda talaga. Wow, look at this. Grabe, ang ganda guys. Damn, ganda rito. Ngayon lang actually ako guys nakapunta ng Tuguegarao. Hindi ko alam ganito pala kaganda dito. Daming lupain. Actually guys, hindi pa ito yung mismong Tuguegarao. On the way pa lang to sa Tuguegarao. So, hindi ko alam anong itsura sa Tuguegarao. Kung ganito rin ba or parang La Union type, hindi ko alam eh. Pero so far sa nakikita ko, ganda dito. Parang everyday ito makikita ko. Sarap mag-montage ng kotse kung saan ka papunta, province life, ganyan. Nakakatamad na kasi sa QC guys, ang traffic eh. Dito na tayo ngayon guys sa hindi ko alam anong tawag sa bridge na to, pero sikat daw to sa Tuguegarao. Ano mga ba tawag dito sa bridge na to? The Red Bridge. Yan, lalagay ko lang dito guys. Ang ganda rito. Ganda dito guys. Very refreshing kung galing kang QC. The next day. Brand new day and tapos na yung mga side quest natin. Pauwi na tayo actually ngayon guys ng QC at tinakbo natin isaktong 500 kilometers na tinatakbo natin. Ito na yung nagalusan ng ating gasolina. So basically kaya naman talaga, no? Wala na tayong masabi dito sa kotse natin na to kay Barak. Ating 1999 Honda Civic, kaya na talaga lumayo guys. Isipin nyo, 11 hours tayong bumiyahe. 11? Oo, tama nga, 11 eh no? Layo no? Actually 12 kasi natulog ako mga isang oras. Pero anyway, nakakatuwa lang guys no na kayang lumayo ng ating Civic. Syempre kasi yung iba pang car show, though alam naman natin na kaya nilang lumayo, pero kasi di ba parang ang hirap ipanglayo ng car show kasi syempre magagasgasan, dudumihan, ganito ganyan. Pero anyway pala guys, mamaya ang galos natin ngayong araw, ngayong biyahe na to is nawalan tayo ng center cap. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura ng center cap natin. Tapos napunitan tayo ng isang fender liner. So medyo masakit pero okay lang. At least naka-visit tayo dito sa Tuguegarao. Update ko na lang kayo mamaya ano yung itsura ng center cap natin na nasira, na nawala, no? Tapos papagas din tayo. Titignan natin kung ilan ang kilometers per liter nitong SIR sa traffic naman. Kasi to guys, traffic papunta, no? So medyo city driving na may mix ng long drive, no? So ayan, update ko kayo mamaya. Hanap lang ako ng medyo mura-murang
papagasolinahan dito guys, kasi dito sa medyo dito malapit sa city, medyo Makati kasi. Mas mahal pa sa Manila. Pero anyway, balitaan ko kayo mamaya. Tingnan natin ano mga mangyayari, magkano ang ipapagas natin. Let's go. Dito na tayo nagpagas somewhere 516 kilometers. Tinakbo natin ang ano nila dito guys, 6130. Ano ba? 6130. Titignan natin ilan ang makakarga. De-divide lang natin yan. Divided by 516. Malalaman natin ilan ang kilometers per liter nitong ating sasakyan. Okay, wait lang. Yan guys, ito pala yung nawala nating center cup po. Fuck, nawala yung center cup natin. Isa lang actually. Pero inalis ko na rin yung isa kasi baka pati yung isa mawala. So inalis ko na lang dalawa. Ayan. Pagas muna tayo. Natin kung ilan to. Yung ginas natin guys, 35 liters. Divide natin doon mamaya. So nakita nyo ang ating computation, tumataginting na 14 liters per kilometer ang ating sasakyan. Ngayon, itong gusto ko pag-usapan guys, tipid yun, no? Para sa isang 90s car. Bakit? Kamo, kung naalala nyo dati guys, 11 ang lumabas dito. 11 ba? 12? Hindi, actually 13 no? Pero mas tumipid siya kasi syempre mas malayo yung nilong ride natin. Tapos tingin ko isa pang factor dito yung naging full exhaust tayo. So may ring yun, tahimik na no? So ngayon yun lang man actually ang goal natin dito. May mga side quest lang tayo na ilan-ilan sa Tuguegarao. Pero ang goal kasi natin talaga is mapabot itong sasakyan natin sa Tuguegarao nang walang problema na malala. At malaman yung gas consumption niya. Ngayon may malalang problema which is yung center cap. Medyo makatikat yung nawala sa atin. Tapos yung fender liner naman, natanggal lang naman yun, kaya pa naman siya ibalik. Pero still nagawa natin yung mission na makapunta doon. Ngayon ang mission natin is makauwi ng walang problema, no? So ako umuwi tayo ngayon ng 3:14 ng hapon. So tansya ko siguro mga nasa 12 or 1 AM na tayo makauwi, no? So pero anyway, goods na goods ang ating Honda Civic. So pasalamatan ang Humigad family sa pag-welcome sa atin sa kanilang tahanan guys. At di nila tayo ginutom, no? Walang panahong gutom tayo, kain tayo ng kain doon. Ngayon guys, ito na yung last part ng vlog natin. Tatry ko na lang mag-update sa inyo mamaya kung makauwi ako or what, kung may mangyari mang masama. Pero sana wag naman, hopefully. Dito guys, so tignan nyo yung tanawin dito. Pagka ano kayo guys, pagka alam mo yun, medyo nawawala kayo sa sarili nyo, try nyo lang mag-visit dito sa Tuguegarao guys. Sobrang ganda ng tanawin, you know? So kita-kits na tayo sa mga susunod na video guys. Update ko kayo when I get home, no? Pag nasa QC na ulit tayo. Hindi natin mabilisan guys eh. Isang advice ko pala sa inyo, pag mag long trip kayo, huwag kayo magdadala ng 90s car o kaya ng lowered na kotse kasi tag-tag, sakit sa katawan. Ano to? I love ano to? Santa Maria. San man to? Santa Maria. Again, kita-kita na tayo susunod na video guys. Update ko kayo when I get home pag uwi natin ng QC. Pagbatasal mo na makakabot tayo doon. Kita-kits, let's go. Peace out. Hi guys, after ilang oras of driving, 1 AM na tayo nakauwi guys. At tinakbo natin, the whole trip is 976 as of now. Pero syempre nandito pa lang tayo sa QC guys. All in all, wala naman naging problema guys. Ang naging major problems natin, natanggal yung bumper natin. Pabalik dito, natanggal lang yung bumper sa may harapan. Pero nakabit naman natin na maayos. Buti lang may dala tayong mga tools. Hindi ko na vlog guys dahil wala na, pagod na talaga ako. Nakakatamad mag-bake. Kunin yung phone, videohan paano ikabit and all. So hindi ko na sinama guys. Pero anyway, total hours ng biyahe natin mga nasa 12 hours, 11. Ganun talaga guys, no, kahit saang daan. Total 977 kilometers ang tinakbo natin guys. Last pahagan to the max. Pero hindi ko ma-imagine yung ano, no? Yung Boss Ironman, kung siya ginawa nila in 1 day yun. Ako ginawa ko guys in 2 days eh. Tsaka dalawang separate na biyahe.
still, kapagod pala yun, no? Tapos nakamotor pa sila. So yun lang guys, dito ko natatapusin yung video. Papahinga na rin ako pagdating ng bahay. Kita-kits sa mga susunod na video. Peace out!